Sasa girl, may boyfriend ka na ba? Oh my God, kasi ayoko kasi talaga yung pinagpapalit ako sa ML. Oh! Oo, yun yung atake niya sa akin. Pinagpalit niya ako sa ML. Today's guest is someone who turned personality to a career. Ano yung una mo naging project naman sa film? Meron akong entitled by Tio Boborol. Tiyo Boborol. Ayun, yun yung first time kong Umarte. nakuha. Yun, hindi ko pa alam kung paano talaga umarte kasi ang arte ko lang talaga is kung paano ko umarte sa TikTok. At least meron Yun akong lang yung character sa character. TikTok yung dinala ko dun sa the entitled na set. Habang lahat ng artists ay hinahanap ang direksyon nila, Sasa Girl decided to show up and let the internet deal with it. Pagputok mo sa content, ano na yung... Nakaputok ako. Ooh, gusto ko yan. Hindi, pero... No, mga gusto, mga madudumi. Walang hygiene. Kaya ko yun. Ganun na Hindi na lang ganun. ako naligo, no? A proud member of LGBT community, now making moves through contents, TV shows, and movies, proving that being yourself can actually pay off. Hala, pa-end na tayo. Hindi na tayo eh. Okay. Pero tayo hindi pa tayo mag-end sa... Ala! Meron pa tong part 2. Ako nakakaloka na. Pero ito, kasi meron Alam mo, kung hindi lang talaga kita crush Kish, my God, hindi ko gagawin to. grabe ka. Charot! Maraming salamat, Sasa. Kaya go lang, i-part 2 mo ako. Yay! Sa episode na to, we talk about how Sasa really started from nothing to meme ng bayan. We get into the funny moments, the messy starts. And this is Sasa Girl. May boyfriend ka na ba? Alam mo, sa totoo lang, Kitch, my gosh, like, alam mo naman, mapaglaro ang ating tadhana at talaga naman, sobrang, alam mo yun, kung ako lang talaga ang magdesisyon, yes, meron na sana, pero I think nahanap ko na. Sobrang showbiz lang, Kaya di ba? nga, showbiz Ganon mo lang ako yung mga dun eh. atake. Ano ka ba? Ganon. Napaglaruan ka na ba, Sasa? Napaglaro agad-agad. Oh my God. Nakakaloka naman yung mga tanungan mo. Napaglaruan No? ka na ba? Yes. Sa anong Ganun paraan? kasi pag Barbie ka, pinaglalaruan ka. So, alam mo yun. So, gusto mo din? Alam mo, very natural kasi sa akin yun. Diyos ko po, yes. Masarap magpakatanga, no? So, ayun. Sino nga ba si Sasa Girl nung pagkabata? Paano nga ba nagsimula si Sasa Girl? Sasa Girl na ba siya agad nun? Hindi pa, pero nandun na yung attitude ng pagiging Sasa girl. Word. Siyempre, kilala nyo naman kung sino ko, di ba? Tapos, ang atake ko kasi nun talagang yung salitang asim. Ako talaga yun. Like, Asim. bata pa lang, yes. Like, maasim na talaga. Pag sinabi mo bang asim, kasama yun sa parte ng baklang kanal? Ang baklang kanal, yes. Pasok talaga yun doon. Like, nandun yun. Baklang kanal, asim, ano ba, tarantada, ganyan. Bagansya, ganon. So, kailan mo na-realize na maasim ka pala? Ay, putang ina. Sabi mo, okay lang. Pwede bang ako lang yung gagamit ng word? Hindi yung At least ikaw. alam ko. Bawal mo, trigger warning Okay. So, kailan mo na-realize? Masyado tayo naging komportable sa isa't isa, Kitsa. Akala ko pwede. Hindi pwede yung mga ganyan. Sorry na. Okay, so kailan mo na-realize na isa kang sirena? Okay, well, sa unang munang tanong, yes. Na-realize ko maasim ako. Hindi ko na-realize yun not until may mga nagsasabi na sa akin sa social media. Kasi syempre sa amin naman, akala ko asaran lang talaga siya, di ba? Pero kasi, nung nag-social media na ako, parang sabi ko, ala, humor ko to, oh my God. Ganito yung ganito yung kung baga, syempre, embrace your, flaws eh. So, Yes, parang, totoo yan. tangina, nagagamit ko to sa humor ko, kumbaga. Doon ko siya na-realize. And yung pagka-serena naman siguro, na-realize ko na yung bata pa lang. At the age of? Mga siguro sabi natin 2 years old. Yung mga 2 years medyo, old. alam mo na yung mga bagay-bagay. Syempre, nagkaka-crush na ako sa mga So yun yung unang kaibigan ko. spark. Oo. Pero hindi ako umaamin. Kasi, syempre, maasim nga ako, di ba? So, like, parang inaasiman ko din sila. Pero ngayon kasi, alam mo yun, nagbago na ng very, very light, gano'n. Nung time na na-realize mo na nagkaka-crush ka na, paano mo naman pinesent sa magulang mo or naramdaman ba nila na isa kang gay? Well, may mapalunok ako. Well, ang totoong buhay lang, nanay ko kasi talagang support talaga yan. Bata pa lang. Like, bagets pa lang, ganyan. Ang aga naman ng mga iyakan session dito. Wala pa yan. Ano ba yan? Simula pa Parang lang tanga tayo. naman yung mga, fantasy mo.
nung bata ako, nanay ko talaga yung super supportive. Tatay ko hindi masyado, wireless siya ng very, very light. Okay. Kasi nga, parang sabi niya, parang tatay ko kasi we come from I came from a very masculine family. Sa father side ko andyan mga doktor. May sundalo ba kami? Wala kami sundalo. Pero may mga kami, mga abogado, ganyan, Abogado. doktor. Abogado at doktor, yun. Yun yung pamilya namin. Matitigas na mga trabaho yun, kumbaga. So, Dominated yun ng mga masculine oo, people. though tatay ko unemployed, pero alam mo yun, siya, ang tawag doon, parang fantasy niya sa akin na parang ganyan yung magiging trabaho ko, ganyan. So like, alam mo yan, hindi siya masyadong support nung una. So, hanggang sa lumaki, syempre, nakita naman niya na responsable akong tao. Nung bata ka, ano yung mga ginagawa mo nung time na yun na sa tingin mong naging pattern din of you being a creator? I think more on entertainment side talaga na nung bata kasi kami, mahilig kami mag Miss Gay Lotto. Yan, oo. 'Di ba? Yun pa naman yung mga very very bet talaga ng mga bakla nun kasi fantasy talaga namin yung kami, parang nagpa-pageant kami. Naglalakad-lakad lang bigla ng Kung naalala mo, meron akong, kung nakita mo man to, meron akong parang naging damit na gawa sa kumot. Oh, parang nauso yan nga. Nauso Yes, yan yes. Oo. Yes. Nilaunching ko yung mga bakla, give nyo sa akin. Yan. Sobrang Pero ayun nga, yun yung inspirasyon nun. Kasi nung mga bata kami, nagbi-Miss Gay Lotto. Nagbi-Miss Gay Lotto kami. Ba't loto? Lotto kasi parang ang lotto hindi ka judge. Palabunutan kung sino makakakuha. Kumbaga magbibigay ng category national costume. Okay, Gagawa kayo ng national costume, ganyan gawa sa mga halaman. Kung anong meron lang. Hindi kayo i-judge base sa kung anong ginawa Ganda. ninyo, pero magbubunutin yung number nyo kung sinong pasok. Pasok ka na number 1 nang walang scoring Ganun, bunutan lang talaga. Like, Parang lang talaga siya, role-playing in a way. role play, pero effort namin yung damitan. Kasi parang syempre kailangan dapat mukha kaming Diyosa kasi fantasy nga namin yun. Pero kapag long gown na, ayun na nga yung kumot Kumot-kumutan na. yun yung naging inspiration ng kumot na look ko, ganon. So kasi Miss Giloto yun ng bata. Ayun, mga ganon-ganon lang mga ginagawa namin sa labas. Ano pa yung mga bagay na tingin mong ginagawa mo nung bata ka para maging content creator? Like, bukod pa dun sa Lotto, Gay Lotto. I feel like dati ginagawa namin nung bata kami. Kami, pageant na naman, pero Oo, nagpapagalingan kami sumagot ng QA, kumbaga. Ay, oo. Yung mga gano'n. At parang saka nagiging training interview. ground na rin yan ng mga yung mga ganyan. pageant. Kasi, ang mga bakla sa pageant, ang pinakakinakata ko, mga bobo kasi mga kaibigan ko. Shout out sa inyo mga bakla, mga bubita kayo, di kayo makakasagot sa QA. Yun yung kinakatakutan naming lahat, QA. Ako medyo onte kasi medyo yun yung pinaka-favorite kong part. Pero yung mga iba kong kaibigan, yun talaga yung kinakatakutan. Kaya pinapractice talaga namin siya. So, yung mga ganong mga tanungan. Ever ba sumali ka sa pageantry? Oo. Oh, kamusta? Kamusta yung First runner-up yung unang-una ko. Taray! Loko, di ba? Sobrang, ba? Pinace-card ko silang lahat. Ganon. High school ka na nito? Oo, high school ako neto. Kamusta naman si Sasa nung high school siya? Pabida ako eh. Talagang pabida talaga ako bata pa lang. Like, nasabi ko na to sa before sa mga ibang podcast, pero dati, nung high school ako, nilagay ko sa yearbook ko to be a professional entertainer. Wow! Ganon. May ganon akong fantasy. Wow! So, ang ginawa ko, tinuloy ko yung pagiging entertainer nga. Oh. Nung college, so sabi ko, mag-enroll ako na medyo malapit sa pagiging artista. So, may one time na parang hiniram ko yung mga camera ng mga kaibigan ko hindi naman talaga ginagamit. Tapos, ginamit ko pang vlog. Tapos, nag-aya ko ng mga kaibigan kong kasama mag-vlog. Makikita niya sa YouTube channel ko yung unang-unang Panoorin video niyo yan, guys. ko. Lahat yun hiram lang. Ganon. Yung laptop na pinang edit everything, camera. Ano yung unang content na ginawa mo nun? Wala lang, parang react lang sa mga bagay-bagay. Parang podcast lang din. Parang Ganon. podcast. So parang may May kasama ako. May guest ako doon. Yun. Paano ka nag-come up dun sa idea na yun? Kasi, paano ba to? Hindi ko na maalala eh. Pero, ayun nga, kasi parang feeling ko I have one goal. Gusto ko sumikat. Ganon. Okay. So, sabi ko, hindi ko na maalala kung bakit yun yung napili kong content. Pero sabi ko, eto yung uuso. Mga podcast shit. Ganyan. Gawin ko na. Mga ganon. Advance ka na nun? Anong year to?
ano to, 2017, 2018, parang mga Podcast ka na ganon. 2017. Pero di ba marami na rin naman nagpa-podcast nun? Pero sabi ko nga, ang galing, bet ko to, parang ganon. So, ayun. Yun Gusto mong lifestyle nun. Gusto ko, hirap pala niya gawin. Oo. Di ba? Mahirap siya gawin. Mahirap siya gawin, guys. Dami nila dito, oh. Kasi di ba nung time na yun, parang sinasabi pa nila, hindi pa ganun katanggap yung TikTok ng mga panahon na to eh. Di ba? Before Hindi pandemic. siya tanggap, Oo, yes. nababaduyan pa yung mga tao. Dinidiscriminate ang mga nagti-TikTok, yes. So, ba't ka nag-TikTok? Ano yung ginawa mo nung content? Tapos ngayon may naglalabas na ng singit sa TikTok, no? Diba? Lahat na lang. Effective po pumiti singit ko. Di ba mga ganong fantasy? Kaya ganun, yes, napag- correct. hili-hili. Diyos ko, nilalahad nyo ng mga kaluluwa niya sa TikTok, which is I love it. Ano na nga, nasaan na tayo? Yung una mong ginawang content sa TikTok. Unang ginawa kong content sa TikTok, hindi ko na maalala. Mhm. Kasi parang feeling ko, nag-stick ako sa isang parang isang identity. Which is? Which is yung maging kanal. So, Okay. ayun. Uh-huh. So, parang hindi ko na maisip kung ano yung unang kong content, pero alam ko kung ano yung eksena ko noon. Mhm. Which yun lang yung Yun yung baklang kanal. nag-school skit ako. Yun yung una. Actually, ang pinakaunang-una talaga neto, Facebook talaga ako. Doon ako Facebook muna. nag-upload. Tapos, nung nag-upload ako sa Facebook, ang nangyari, hindi siya nagte-trending. May once lang na nag-trending siya. Mhm. Mahanap niyo yun siguro, yung mga nakshi ko dyan, alam niyo yan, yung mga anime sa videoke, ganon. Inano ko yun, in-skit ko yun. Ooh. Nag-trending yun, nag-viral yun. Tapos, yung TikTok kasi, nagpo-post kasi ako doon ng mga videos unintentional. Okay. Kumbaga, ine-edit ko sa TikTok yung mga video kong ipopost sa Facebook. Tapos, napopost na siya sa TikTok. Kasi diba pag pinost mo na, pupunta na sa gallery mo, di ba? So, automatic na siya. So, nakapost na siya. Hindi ko naman alam na may manonood talaga. So, napunta siya sa algorithm. Pumasok na siya doon, nagtuloy-tuloy na siya. And the rest is history. At dito na po hindi ba? So, after nung... Parang TikTok lang din yung popost mo. Pero, after nung pagputok mo sa content, ano na yung... Nagkaputok ako. Gusto ko yan. Hindi, pero... Mga gusto, mga madudumi. Walang hygiene. Kaya ko yun. Ganun na, Hindi ganun. na ako naligo, no? Ano gusto ko, yung mga maasim-asim. Pero parang doon mo masabi naging successful talaga yung content or character na ginawa mo sa TikTok pag dinala na rin siya sa film or isang mainstream platform. Correct. Asim ko nun, my God, malala. Pandemic pa talaga. Nagmamas pa yung mga tao. Tapos, bakit nga ba ako maasim nun? Mamaya, patikim ako nung asin na yun. My God, wag ganyan. Alam mo kasi, yung sa may kay Direk Tio nga, talaga, ang purpose ko lang naman talaga dun is to be a cameo. Okay. Syempre may mga times naman talaga na okay na yan, ganyan kasi cameo lang naman talaga. Kumbaga hindi naman expected talaga na umacting ka ng malala, Yes. 'di ba? Etong kay Direk Kip, itong balota. Shoutout sa Direk Yes, Kip. Direk Kip, hello. Tropa yan. Yes, and Marian Rivera, yes. Yun yung mga kumbaga kinabahan ako sa set na yun. Ano si Will actually. Pero ito nga siya, recently nakita natin meron kang pinost na sabi mo magsasalita ka na finally dahil dun sa nangyari sa'yo. Kamusta yun? Ano nangyari? Nasaktan ka ba dun ng sobra? Si Stefano! Oo. Oh my God, kasi ayoko kasi talaga yung pinagpapalit ako sa ML. Oo. Yun yung atake niya sa akin. Pinagpalit niya ako sa ML. Aray ko. Kaya ayoko na sa mga nonchalant. Ganon. Nakita ko yung Nonchalant post ka mo, ba? talaga nagtampo ka eh. Hindi. Well, nagpa-podcast ka, so hindi ka nonchalant. Yes. Sana kung ikaw naman yung kausap ko. Tapos ganyan pa yung mga bosses mo kapag nagkakipag-usap sa akin. Siyempre. Ikaw yan eh. Kati ng ulo ko. Sa gusto ko malaman, ano bang ideal relationship for you? I think nasa tao kasi, nasa partner talaga yun. Siguro ideal person meron ako. Kasi yung relationship, hindi ko naman madidiktahan yan. Right. At gusto ko ganito mangyari. What if hindi naman siya gano'n? Feeling ko nga lang, ang gusto ko talaga is yung susuportahan ako. Yun ang number one. Kasi nasa industriya tayo na parang medyo complicated. 'Di ba? Wala tayo masyadong well-defined rules. Ganon, 'di ba? Tsaka plus maraming magulo talaga ang mundo natin, kumbaga. Totoo So, yan. kailangan mo number one na
maintindihan yun. Right. Mhm. Kasi wala naman ako magagawa doon, di ba? Ito yung career ko, kumbaga. Number 2, I think, yun nga, yung sinusuportahan at naiintindihan. Yun yung dalawang yun. Mhm. And I think siguro gusto ko ng, ngayon. Yun na yun. Ay, yun na yun. Sobrang bare minimum na yun Oo, ewan ko na lang, magreklamo ka pa. Oo, magreklamo pa kayo noon. Hindi na ka nagsabi ng pogi. Ano ba yan? Paano mo hinahandle or sinusustain yung life mo? Kasi syempre... Minsan nagbubugaw ako. Ay. Gulat ako sa'yo doon. Charot. So, paano mo siya nasusustain? Ano naman yung mga bagay na ginagawa mo para masustain yung lifestyle bilang artist? Kailangan mo talaga kasi magtrabaho ng malala. Kasi ito, sabi ko nga, this time around, gusto ko nang seryosohin siya. Before kasi, di ba, kung mapapansin mo, ikaw rin naman nasa entertainment ka. Yes. At some point, dati iniisip mo hobby lang to, ganyan. Lalo pag bagets ka, ganyan. Pag medyo nagkakaroon ka na ng edad, wala pa naman ako sa edad, pero parang nagmamature ka na, Right. naisip mo na parang you have to choose between is it a hobby or a career. Right. Eh, syempre, life dream Ganda ko nun. naman na to, 'di ba? So, seryosohin ko na. So, hindi ko pwedeng kung kailan ko lang gusto magtrabaho, doon ako magtatrabaho, 'di ba? Kahit sa mga oras na ayaw ko magtrabaho, kailangan magtrabaho pa din ako. Tama So, alam mo 'yon, ang atake ko, kailangan masustain ko yung buhay and the same time masustain ko yung career. If you sustain the career, masusustain yung buhay na pinili mo. Right. Gets Yung ba? lifestyle na yun. So, ayun, ako ngayon, hindi na ako nag-iisip na parang, ay, ayaw ko to gawin kasi ayaw ko. Hindi pwedeng ganon. Kailangan kong, I-balance. o kailangan ko siya i-balance, ganyan. Kailangan mo sipagan. Kaya marami kasi pumapasok ngayon sa pag-content, pag-artista, entertainment, itself, na akala nila Madali na lang. madali lang. Hindi po. Hard work Trabaho talaga siya. Isipin nyo na lang, madali lang pumunta sa stage Right. at magsalita-salita. Madali lang mag-makeup, madali lang mag-ano, kung gagawin mo lang siya ng isang beses. Pero kasi, it requires you na ikaw ang gagawa nun. Yeah. Tsaka yung paulit-ulit mo siyang gagawin. Paulit-ulit Yun yung mong training. gagawin Oo. yun. May mga times na ayaw mo na gawin yun. Kasi paulit-ulit Oo, na. But oo. yun yung nag-work. Yun yung nag-work. So, kailangan talaga you show up. Yun ang mahalaga talaga. Kasi ikaw yan, ikaw produkto. So, kailangan dapat you show up talaga. Right. Kahit gaano kakagaling kung wala ka doon, wala. Wala si makita. Wala rin mangyayari. Speaking of product, balita ko may nilabas kang product recently. Yeah. Diba? Yes. Well, mga anakshi ko dyan, sa lahat ng may mga boobs, sa mga tits, ganyan. Yes, sa mga nakshi ko dyan, mga trana, mga babae, kahit sa mga lalaki na gustong ayaw makita ang kanilang mga nipples na bumakat. Yes, meron akong product. Ang pangalan niya ay Daily Patch. Daily Patch. Yes, Ang ganda. it's the Daily Patch. Paano ko nag-come up dun sa business concept na yun? Actually, yung product na to, ano siya, parang baby brand pa lang naman siya. May friend kasi ako, actually hindi ko siya friend, business partner ko siya. Ang product na to, sabi niya, for the big girls talaga, nung una, na parang sabi niya, sa big girls, ang hirap magbra. Kasi usually parang, alam mo yun, ang sikip, ang basta madaming aberya kapag nagbabra ka. Totoo yan. Sabi niya, gusto niya mag-braless. So, as a person daw na malaki ang hinaharap, sabi niya, kailangan makahanap ako ng tamang product. Eh, maraming mga product na nipple tape na hindi talaga nag-work para sa kanya. Si Jessica to. Hello, Miss Jessica. Hi, Miss CEO Jessica. and the owner. So, ayan. Ang atake niya ay gumawa na lang siya ng product for herself. At yun ang Daily Patch. Okay. At sinuportahan ko yun kasi nakita ko na, ay shit, nag-work din siya sa akin. Ang tagal. Naging customer kasi muna ako before ako naging investor dito sa brand Ganda, na to. ganda. Sinuportahan ko siya nung na-realize ko na maganda yung product talaga. So, ayun, nagtatrabaho sa entertainment, kailangan talaga siya. Importante yung, lalo na kapag nagda-drug ka, nagdadamit Yeah, babae ka, exactly. ganyan. So, kailangan mo ng mga product na ganon. So, ayun. Kamusta naman yung business? Ilang months na kayong running ngayon? Ay, bagets pa siya. Mga nasa, pa lang siya. Na-launch na siya, mga siguro a year ago.
Pero ngayon pa lang siya talaga hard launch ng malala. Ganon. Marami tayong makikitang contents. Yes. Di ba Exciting. makikita mo lagi yung suso ko? Patingin nga. Hello! Yan ba naman yun? Ikaw kasi, Sasa. Binibigla mo ako masyado. Mamaya sasend ko sa'yo, edit ko lang. Sige Eto, last Magtanong follow-up ka pa. question na talaga, Sasha. May bala ka bang magpakasal pag dumating na yung right time? Oo. Mhm. Ikaw ba may balak ka ba magpakasal? Kung sa'yo, oo. Bubuhos ko na sa'yo to. Wag. Oh my God, nakakilig ka naman. Nakakainis. So, yun. Dito na tayo nagtatapos. Hindi tayo magtatapos. Hindi pa ng tayo ganyan, magtatapos? ganyan. So, Sasha, baka may mga gusto kang pasalamatan or invite or i-promote? Pag hindi mo pinapromote ko po yung hindi kailangan panindigan mo yung kilig ko. Bago ang lahat. Pero yon, I think, ano bang promote ko? Nasa pre-prod ng Multua. Yes! Kalmado lang tayo. Magsushoot na kami anytime soon. Abangan ninyo yan. Follow my social media. Marami Right. kaming gagawin doon. Marami tayong gagawin doon. Ano ba? Gusto ko lang shoutout yung mga friends ko. Yes. Shoutout po, Miss Versex. Love you. Ayun. There you go, Sasha. Maraming salamat. I love you. I love you too. Thank you so much dahil tinanggap mo tong podcast na to. And dito nakapag-share tayo ng story mo talaga in my own way and in your own way. Kaya masayang-masaya ako. Talaga ba? Yes, sobra. Super. Super. Ba't ka masaya? Kasi andyan ka sa tabi ko eh. So, Baka lang di mo alam sa totoong buhay lang slight lang. There you have it, guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood and thank you so much. Kung nag-enjoy kayo sa podcast na ito, comment down below kung sino yung gusto niyo pong mag-guest. And Uy, yung mga i-edit nyo kami, mga may edit sa TikTok. yan na, alam nyo na, guys. Oo, may mga pakilig na edit. Oh my God, tapos mapapanood ko yun, lalo ko may in love sa'yo, nakakainis. Baka naman magselos si Stefan. Yun. Ay, walang pakialam doon. Agad-agad. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. And ayun, maraming salamat. See you again soon.